Jimmy, pwede mong bigay para sa'yo ang top 3 post-ed sa senators at top 3 landmark legislations para sa'yo, pieces of legislation para sa'yo. Since 86. Mabigat yan At sa mga senador na lang. Top 3 na senador para sa'yo. Sige. Kasi alam mo, ang hirap mag-attribute ng certain laws kasi kuminsan co-sponsored, ang dami nag-co-sponsor. Collegial body naman. Oo. Ako, it's usually the small ones that I like. Like yung mga malasakit, tingin ko talagang nag-work yan. So I know you'll think it's political, pero si Senator Bongo, gustong-gusto ko yung mga ginagawa niya kasi parang direct to the people yung mga serbisyo. Kala ko si Gloria Arroyo, small ones. Hindi kasi ang mga paborito... Mapapahamak ako dito sa katabi ko. Kasi Okay. also yung Senator mga Go, mga established, again, nahihirapan ako sa tanong niyo kasi ang dami kong paborito. At may mga ayaw din ako kasi yun ang doon ako napupunta lagi. Halimbawa, yung Pangilinan Law, nung nilower yung criminal age of criminal responsibility, yun yung mga ayaw ko naman, no? Tulungan na kita. Okay. Bato de la Rosa. Okay ba sa'yo? Nasa top 3 mo ba siya? Tayo-tayo lang nag-uusap dito. Hindi naman. Wala namang nanonood sa atin Hindi. The reason why, kasi, for me, ang pinaka-importante lagi na legislation, sa totoo lang po, ay budget. And si Bato is one of the few halimbawas fighting for the AFP modernization. Nabawasan ng 15 billion yung AFP. Walang ibang lumalaban para doon. So I think because of his personal knowledge sa kasandulahan at kapulisan, magandang nandoon siya. Pero kasi on paper, ang dami magagaling. Sila Jokno, yung original na Jokno, top CPA, top lawyer, number 1 sa parehong exam. Maraming idol. Sila Sagisag, naging teacher ko pa sa constitutional law. Ba't mo pa Sagisag? Yes, and he was my teacher sa constitutional law. Cayetano, the old one, and even Alan Cayetano. Yun ang mga senators na gusto ko. As for legislation, it's really anything to do with direct services.